Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. O mga kaagri, good morning. Maing buntag kaninyong tanan katapusang Sabado sa August 27. Welcome now sab sa lain atong edisyon ni atong tulumanon. Kadaghang kay mug makatunan ani. Good morning, Che. Good morning ni mo, sir. Kaya nagmura kag energetic sa ibang intro. Mo Pasko na pud sunod kay Berna. Sunod. So gihapon mga kaagri, dili nato hikalimtan nga i-greet ang ato ang mga unsung heroes, ang ato ang mga farmers and mga fishers. Ewan niya sa ato ang mga kauban, no, mga local government units, ang atong kauban sa buhat, din nga sa Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Siquijor. Basig na kay gustong i-greet. Nako i-shout out og na ay a birthday ron ni Atsil sa akong gwapa nga sister di ay, so happy birthday nimo diha day Chil nya basig ihaw na karon diha, ipadala lang diri sa Cebu ang akong bahin, no? So happy birthday, Chel. O niya sa tanan nga birthday ron, happy birthday ninyong tanan. Og sa tanan nato mga televiewers, good morning ug may pagpanikay-sikay ninyong tanan karong buntaga. So uban ni kami ni Che karon kay doon na pod mi hatod nga mga bag-on sa imong giandam para namo, Che. Secret. Secret. So atangan na ninyo mga kaagri ha, kay nay sikreto nga ibulgar si Che a little later. So kanan-tanan mga kaagri, dinhi lamang kana sa atong tulumanon nga magdala kaninyo og inspirasyon og impormasyon dinhi sa Ani og Kita. Sa mga hilig kay mga otanon diha ug ubang pa mga prutas, nindot kay atong giandam ninyo karon kay ato ni pagahisgutan kay usa ni siya sa mga banner commodity sa atong Department of Agriculture, kining gitawag nato og High Value Crops Development Program kon HBCDP, no? Sa tanang mga kaagri diha familiar na kay mo sa ato ang program nga HBCDP, pero sa ato mga kaagri nga maupay pagtan-aw, maupay pagkahibaw, nindot kay ini nga programa ang among giandam alang kaninyo. Nya why lain gyud namo nga gimbitar kundi ang authority aning high value crops, no, kay siya gihibaw ani tanan sa Department of Agriculture ang atong focal person sa ato ang high value crops nga tungod kay sige sa kaon sa produkto, no, nga utan o prutas, himsog kay ni siya og batan-on gihapon si John Dennis Ranario. Good morning, John Dennis. May buntag sa kyan og sa mga atong mga viewers karon. May buntag sa tanan. Nindot gyud kay natong paghisgutan, no, kay high value crops, no. Ano gitawag man isag high value crops, no, ka akong hisgutan ninyo nga mga utanon, prutas, John Dennis. Kanimang kong high value crops, sir, is kuan ni siya, Republic Act 7900. Okay. So muna gitawag nga High Value Crops Development Act nga nag-promote sa pag-process, pag-distribute, pag-market og sa uban pang activities kalambigitan sa mga high value crops. So ang kanimang kong high value crops is broad kay, no. So naay mga details ani nga mga crops na i-details nato. So number 1 ana is ang vegetables. Vegetables crop, naay upland vegetables, naay lowland vegetables, naay spices og naay indigenous. Napuntay kanang major fruits. Muning ginatawag nga sa kuan sa kung i-details nato is pwede na siya sa banana, mango o kanang uban nga fruits. Then atay kanang mga industrial crops. So sama sa coffee, cacao, rubber and other nga mga high value crops, no. Sir yan. So muna ang mostly muna ay kuan kanang iyang details
for the high value crops. Sus, grabe din ni imuhang program na Sir John. Okay. Murag halos tanan, halos tanan nga ka fruits and vegetables. So curious lang ko mga ka-agri no, hasta ni si John Dennis no. Ano unsa man gi naday low value crops murag ngana la ba? Asa man dapit nga ni high value ni siya na low value? Unsa man? Kaning sa vegetable sir ken kung imong pasabot natay lowland vegetable o natay upland vegetable. Kaning mga lowland vegetable kasagara is dinira sa dapit sa mga lowland areas, mga low lying areas ra nga mo kuan mo thrive siya nga mo produce or mo padako, while ang upland vegetable o highland vegetable nang ginatawag ana is mostly is dito na siya sa meters above sea level nga dako na kay mga 800 mga 500 up ana mga ana na mga highland vegetables ang tawag ana niya sir kan. So most probably kuan din ni John Dennis no kaning mga highland or upland vegetable mo po ni sila yung mga high value kay ginatawag na to og mahal ni sila og presyo kung ato ibaligya. So ang mga kasagaran aning mga vegetable na as mga hotels no mao ba ni siya no kanang mga restaurant no kumpara nato atong naay murag dili kayo gitawag ninyo lang to pag istorya mga kaagri katong dili kay dako og presyo no nga panalitan kanang saluyot saluyot to nga pwede na nimo na handaplin nga ator sa mga karinderya no ana sakto ba no kanang mga pako no di man na high value pa siguro kayo so inana mga kaagri so nakaibaw na kita kanang high value rin siya og low value pero walay vegetable ha mga kaagri kagiyon na tog low value kay para nako high value ni tanan High value jud na siya tanan. Oh, high value gid tanan kay mahal-mahal ba yan no. So mga kaagri atong ipangutana ni John Dennis karon in terms sa mga vegetable no unsa man ning mga high value nga vegetable ug unsa po'y mga high value nga fruits nga medyo common nato ug mao'y ato ang gihatagan og pagtagad. So ang kaning sa mga high value vegetables sir yan is pwede ni siya into lowland or i-classify nato as pinakbet. Manang uban ana isang kalabasa, talong, okra. So kanang mga ingredients or apil sa pinakbet nga pagkaon. May sad mo bunyag no kay di kayo dugay makalimtan. Kay ingon og pinakbet so pinakbet nga unsa ingredients ana? Talong, okra, squash, beans, string beans, palaya. Katong uyap. Side dish ato siya. So kanang mga pinakbit day nga vegetable, these are high value crops. So aside anang kuan pinakbit sir kaya napud tay sa highland which is ang ginatawag nila na nga chop suey varieties. So ingana so, unsa man chop suey varieties na atay sa cabbage, carrots, na atay kanang cauliflower, ingana mga broccoli. Ingana muna siya yung mga composition sa mga chop suey varieties. So sa ato pa day dyan, no, mga kaagri, kung ato aning isummarize ning imuhang high value vegetables, duhara ni ka-kategory kani bang gitawag nimo pakbit o chapsoy mo ba ni sila? Actually sa akong giingon kaganina sir kaya napay spices ana. So napay spices sige. Napay indigenous ana so di kay ko kuan sa spices o kuan so ang kasagara spices is ginger na mga kuan mga dahon, mga dahon, oregano, onion mga yana. So yan spices. Spices and herbs. So kalami ra ba sa mga herbs no? Mahal ba kay herbs dyan no? Lagi. Itawag nila mga thyme, kanang humot kaayo no, pamutang sa mga fish o sa mga meat no? Kanang mga dahon sa celery, mayana, mao ba na? Basta kay dahon na ibutang part na siya sa high value. Part na siya sir. So kumusta man na ato ang status karon sa high value vegetables? Vegetable lang sa ta mga kaagri ato ning anam-anamon kay daghan man ning imuha di ay no? No napay fruit. So kumusta man ang status sa vegetables nato dinhi sa actually ang Central Visayas sir Ken is kuan jud kanang low ta sa production sa vegetables. In terms of sa lowland pod og sa mas arang-arang na ning highland kay murag natay ni taas jud og sufficiency level just like sa cabbage but kani jung mga lowland og other highland vegetables nato is
kanang di jud ka sugakod or dili jud ta ka di jud ka ang production sa Central Visayas is dili haom sa demand sa Central Visayas alone. mismo. Oh. So kato mga lulan imong giingon kato mga pakbit, kasagaran. So not necessarily no nga kung low ta og production kanang syempre og low production low ba pud og ma-supply. Oh, yes sir. So asa man ta gikuha ani? So kasagaran natong kuan sir kanang ginakuha is from Mindanao jud. Kasagara na kuan atong source sa Mindanao. Sa ang atong murag gitapak sa ato ang need demands o demands dito jud sa Mindanao. So, specifically sa Bukidnon areas ana. So Misamis Oriental areas ayan na. So bisan og low ta og production diri dili po ta maingon nga kanang na shortage kay gi-fill in man na sa other provinces di ay no. Other regions po. Other regions so iabot diri so medyo mahal-mahal na sa jutay kung ato nas market kay plitihan ba na. Oo, plitihan jud na. Compared diri. Karon gali kay kung nagdubli na gali ang kuan ang pritanan ling nila pa ingon din ni so kay mahal man gasolina. Mahal po ng gasolina. So mo na maingon nga mahal among chapsoy kay mahal ba yung gasolina ay lagbutang yung gasolina so, pero in terms of chapsoy nga variety sufficient rata ang kuan sir kasagara natong cabbage, is no? cabbage jud. So munang ang atong production area jud dinhi sa cabbage is Dalagit and one of the Canlaon areas pod. So 112 ata ang sufficiency kasagara sa atong kuan. So maayo na kayo. Atong cabbage. So pero the rest nga kuan gina-fill in lang jud siya sa other regions. So. Now, diri sa Central Visayas Sir Jan, no? Let's talk about cabbage for example kay ang cabbage manggod no, pwede nimo isalad, i-coleslaw, pwede ibutang sa nilatan, pwede gisahon, pwede nimo iputos sa kanang mga kanabitang sa mga steam no. So daghan kay siya og gamit. So mao ni nga murag in demand kay ning cabbage no. Diri sa Central Visayas area, asa man ang mga production areas nato sa cabbage? Production area jud nato sa cabbage dinhi sir is sa Dalagit, part of Alcoy pod. Alcoy, okay. Sa Canlaon pod. Canlaon. Then napoy gamay dinhi sa kuan sa Cebu City. Diri sa mga mountain barangays. Mountain barangays. What about Bohol? Dunay gamay ra kay kuan sa Bohol sir kyan po dili sad kay katarog pero consume ra sa within the province ra pod ang kuan ang production sa Bohol. Pero ang other provinces sa atong region nga wala nagproduce og cabbage, nakuha og cabbage diri sa atoa. Yes sir, na ang uban like ang Bohol. sa Canlaon ang ilang gina-source is ang Bohol. Ana nga style din ang Cebu pod Bohol and Siquijor. Yan na ang kuan. At least distributed din siya din sa rehiyon kay to think Bohol is a tourist area na so dako gyud nagdemand unya wala sila nagproduce so mao na nagwander tag-asa sila. So at least kung Canlaon man lang so dili kay ingon nga mahal kay duol-duol ra man. Ilabang ra man na dito sa barko pila ra ka oras 1 hour it's okay na. So asa man dapita ang mga assistance or asa man dapita ang mga intervention nga gihimo sa high value crops dinhi sa atoa nga maayo man ditagdagan sa cabbage. So ang priority jud nato nga mga areas Sir Kian is kani jud mga producing areas. Priority jud na nato sa program. Then expansion areas pod. So priority na nato ang sa Dalagit, Alcoy, Cebu City, Canlaon and other producing areas nga possible na expansionan pod sa ingana nga mga commodity. Now mga ka-agri no nagwonder lang taon niya Sir Jan nagwonder po taani kay kini mga tawo na to nga naggrow pa og vegetable like mantalongon, canlaon, dugay na ni sila nagtanom no, dugay na ni sila og kanang nagsigi og produce aning cabbage or high value crops na to. Unsa pa may gitudlo ninyo? Unsa pa may gihatag ninyo sa ila nga dugay naman ni sila? Aside sa kaning atong usual nga intervention good. Like unsa usual ninyo nga intervention? Sa ato mangong programa Sir Kian naatay production support services. Okay. Naglangkob ana ang mga planting materials nga distribution. Whether it be vegetable seeds or kanang planting materials sa cacao, coffee ana. Mga seedlings. Mga seedlings and naglangkob po diha ang atong mga buffer stock.
So inyo yung seeds. gihatag libre. Oh, ato nang gihatag libre. Basta lang is ang ato lang ikuan sa ila is dapat cluster sila, organization, registered organization sila para dili lang nato mahatag bisag asa. So mo na dapat na tong klarohon dyan, no? Kay boka ito mga daghan may mga televiewers, mga farmers lang, nga makalit lag abot sa mga opisina, ngayo ko ani, ngayo kog seeds, kana inyong gipanghatag. So, dili day basta-basta nga ihatag sa individual ni siya. Yes, sir, Ken. So, kinahanglan nga, Naatay kuan sir Kiam, naatay services for individuals kanang gikan kanang mag-walk-in sa atong opisina, seedlings atong ihatag for okay. Backyard gardening only. Okay. So seedlings atong gihatag, atong gi-emphasize nga seedlings kay para ditso-ditso na siya mutubo. bitaw. Ditso na siya mutubo, kanang dili na siya magluyong pa. Dili maghago ang kuan ba ang mga backyard gardeners nato. So sa atong dinagko nga kuan nga intervention or sa mga registered nga mga associations, natay gina practice karon one of the strategy sa Department of Agriculture kaning clustering and consolidation. Okay. So unsa man na siya? ang kani manggong clustering and consolidation applicable jud na sa ato ang sa mga high value crops areas, Sir Kian, kay kabalo man ka na ang atong mga high value crops kay murag tigi-tigi ang mga areas, backyard, dili murag jud na. compact siya ba. So gibuhat na sa atong kanhi or gi-strategize na siya sa atong kanhi secretary sa una si Sekdar nga strategy to scale up the production or to achieve the economies of scale. Correct. So i-consolidate tanan areas ana nga mga production areas. Kay ma-imagine lang nako no kung kanang inyong intervention ba kung individual tagsa-tagsaon nyo kadugay pa dili kay makita ang impact no. Yes, So, sir, Kian. maayo day kaayo ni nga gi-cluster at least nga kanang sigurado ta nga dako og impact. So katong mga farmers diha nga wala pa nag-appeal og association, paang-appeal na mo, parehistro na mo dayon sa inyong mga association kay para maaka-appeal mo sa mga assistance sa Departamento sa Agrikultura. Mga kaagri atong hisgutan og uban pa nga mga commodity sa high value crops inig humana mo ining pipila ka pahinumdum. Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Oversupply ng gulay, problema ng Buti na lang, andyan kang masasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Mga kaagri, lain na sad nga good news and inspiring stories ang amo ang ihatod kaninyo straight from the farmer's experience. Unya mga kaagri, para sa ato ang bida ka ang amo ang ihatod kaninyo ang ato ang former Gawad Saka regional winner. Din isa siya sa kategory nga small animal raiser. Unya mga kaagri, kiniiyahang farm nahimutang sa Batuan, Bohol, apan ning transfer siya og laing Pinoy-ana noy kasigbit nga lungsod ang Carmen, Bohol, apan sa iyahang farm katong sa Batuan gitawag niya og Batuan o sa Turgan gitawag niya og Suba Integrated Farm. Unya dinhi sa iyahang Pinoy-anan sa Carmen, iya sang gitawag nga Behind Suba Integrated Farm. Unya dinhi sa iyahang Behind Suba, makita nato kung unsa niya gi-maximize ang iyahang gamay nga lugar diin. Iya kining
nag-raise siya og mga native chicken, native baboy, naa siya itik og rabbit ug ingon man dito sa kilit sa iyahang balay adunay azola. Mga kaagri, ato ang sayran kining istorya para sa ato ang bida ka. Maayong adlaw mga kaagri. Aniyata karon dinhi sa Carmen Bohol diin atong gibisita ang ato ang previous Gawad Saka regional winner for the category small ruminants. Waylain ang ato ang outstanding farmer si Sir Ismael Tumanda. Kung atong mabalikon mga kaagri no, gikan ni siya didto sa Batuan Bohol unya karon naana siya dinhi sa Carmen Bohol. Unya makita ninyo mga kaagri ang amo ang palibot no napuno og nagkalinlain nga mga tanom ug didto sa iyahang likuran nga bahin anaa siya'y azola. Unya mga kaagri si Sir June nakadawat kini og itik gikan sa ato ang research station sa Carmen Research and Development Center. Unya gitagaan ni siya og itik diin giproduce kini dito sa maong center mga kaagri. Unya karon mga kaagri mauna ang iyahang butang nato kalingawan no naasad siya lain nga mga laing commodities nga iyahang gipadaghan dinhi sa iyahang gamay nga luna apan kung mayon ta gamay luna na pero gi-maximize niya pag-ayo sa usa ka bisag kagamay sa area very productive kaayo siya mga kaagri uban nimi ug ato ang suruyon ang kinatibuk-an niya nga area dinhi sa balay ni Sir June Tumanda. Buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Mga kaagri kauban nato karon si Sir Ismael Tumanda aka Sir Boy. Sir maayong buntag nimo sir. Okay, mayong buntag po, Sir, ma'am. okay. Mga kaagri no na siya'y iyahang farm gitawag og Suba Integrated Farm. Apan ang kani iyahang gitindugan namo karon gitawag sa ni siya og Behind Suba Integrated Farm. Sir, gusto na mong may pawan. Unsa man jud ang istorya iniin? Ang akong Suba Integrated Farm is part of Batuan. Okay. Garcia, Batuan, Bohol. Unya, pagsugod nako sa farm gyud pag-retire about 12 years ago, hingapil kog kapunungan kapunungan sa bulanong organikong mag-uuma. Ang kabum. Oh, in which Okay. nagkasabot mi tanan nga ang among tanan nga mga farm tagag identification. So, that's why I name it Suba Integrated Farm kay naa man pud siya gyud sa Suba. Okay. Okay. Pag pandemic, ang akong mga tanang mga produkto di na ko makaadto dito, mao tong tungod kay nakabalay na may diri sa daplin sa kalsada. Unya, Dito sa Carmen. oh, this Carmena, part of Carmena. Unya, akong mga product dalhon diri. So, why laing nahuna-hunaan nga muhimo na lang kog farm diri sa Carmen. Unya para ma-retain ako ang pangalan nga Suba Integrated Farm, akong gitawag og Behind Suba Integrated Farm kay naa po significant nga meaning nga kung kuan nga what is really behind Suba Integrated Okay. Farm. Which is kanigi showcase na Oh, din. kini showcase ni sa akong Suba Integrated Farm. Okay, ninatid Oh. Kunya sir, nahisgutan nimo ang katong imuhang organization nga gitawag og Kabum. Okay. So meaning to say you are into organic. Yeah, that's our practice. Okay. Dito sa Suba is more on the organic katoy mong ging native pig and Native chicken. Pero ang dinhi nasad sa behind Suba. Yeah, the more Unsay makita na diri. the more this is organic, and then kung unsay naa didto mas labaw nga niya diri. I have native pigs, naapog ko'y native chickens, naa ko'y rabbit, naa ko'y itik, unya
aside from mga backyard vegetable nga garis gyud ko diri ug mga raw kana magamit nga raw materials nga gamiton nga maka-implement ka og natural or organic nga mga pamaagi sa pagbahog sa akong mga akong mga binuhi. So ning nakahisgot ka sir og itik nimo. Kaning itik is gikan sa Okay. Carmen Research and Development Center. Okay. No? Giunsa nimo pag-avail ani sir? So actually magpasalamat kayo ko ni Hi sir, Sir Roman. Siya gyud mo hing offer nako. Salamat kayo kay ang itik nga yang gihatag nako. Hingabot diri pagkaugma na itlog daan nga gamay. Unya 25 ka itik ang yang gihatag nako nga badge na 5 ka laki. Usahay mo itlog og 27. So nindot kayo nga klase nga itik. Unya sir, naa kay imuhang kaugalingon na incubator. Yeah, For your Yun, Unya sir, nakahisgot sa gaog rabbit. Nganong ni-engage ka og rabbit? Okay, una sa tanan magpasalamat pud ko sa akong kaubanan nako sa pag-training namo sa In-situ. Nga naay akong classmate nga hi-offer nako nga basog ganahan ka mo buhig rabbit. Ayon ko nga hisuay ko research og rabbit. Unya diha nako nakita nga ang urine di ay sa rabbit is a very good source of nitrogen para sa akong mga akong mga gihimo na akong garden soil. So pagkakaron ang tae o ang ihi sa rabbit nahimo nako na nga input para sa pag-ferment nako sa akong garden soil. Unya mga kaagri, likod namo ang iyahang mini azola. Yeah. Sir, nanong napunta man sa kaaning mini azola ug para asa ni siya? Actually, utang gihapon ako ning kabubuton sa Department of Agriculture nga nag-promote sa kani mga alternative feeds. Labi namang pamamuhi og mga manok gyud nga kini maka-save ka up to 50% sa imong feeds. Manana. So mga kaagri, nabati jud mo no si Sir Boy regarding the iyahang secret sa iyahang Suba Integrated Farm and the behind Suba Integrated Farm. Unya mga kaagri, amo asang garbo namong isiika pa si garbo sa inyo ha. Na si Sir Tumanda, no, si Sir Boy was our previous regional Gawad Saka winner for small ruminants atong tuig 2013 and 2017. Sir, katong nahimo ka o regional winner sa Gawad Saka. Unsa may nakalahian na karon? Nakapasamot no na ako og encourage kay naay ang gobyerno nato mo recognize sa mga nag-excel. So mao nga nakatabang nako to pag develop og samot sa ako mindsetting. Yeah. Sa tinuod lang mag-farm ka, ang lan labi magsugod ka pa nga naa moabot ka na mga trial and error. Pero parag maswerte mo karon nga mosugod kay parag daghan na mong matan-awan nga mga nag-trial and error sa una nga inyong kakuhaan sa mga success nila. Kaya ron dili na mo appeal pa sa trial and error. So akong ika-advise nila nga mosuroy sila sa mga nag-farm, dinagko man na o ginagmay para makakuha sila ng idea. Unya dapat jud nga og mag-farm sila ang ila yung passion nila nga mag-farm na adyo na kay more or less it's bound to fail jud basta kay wa kay pasyon. Okay mga kaagri, nabati jud ninyo si Sir Tumanda no, ang iyahang ikasulti the passion of farming. So kung naa kay passion, it will follow through, no? Okay mga kaagri, uban nimi ato na sad nga subayon ang iyahang farm. Pribadong sektor, dadagdagan ang Mao niya mga dahon sa mulberry nga pwede nimo panghaon para i-apil unya sa pag-shred nga imong magamit sa imong mga bahog sa. Kini mao ni mga molasses nako. Mao ni ato mga stocks nga mga mga cow manure na sa kilid na mga acacia leaves ini. So ning gigamit namo ni sa among garden soil. So mao na niya ang finish semi-finished na product nga garden soil
nga giperment na ni siya. Niya diri gisago gigamit na ako ang mga ihi sa rabbit. So katong mga fermented nga feeds mao ni siya. Pwede mo nga kuan sandayong sa ihi kay mangihi na sila. Usually gabi gusto sila mangihi. So mo kuan siya diri siya mo dagay. Mo na pagkabuntag paglimpyo pa ini herbison ug una ang ihi. After ma-harvest ang ihi, ang kain na ko herbison ihi. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng Mga kaagri, nakita dyan din ninyo ang tibuok lugar ni Sir Ismael Tumanda. Unya mga kaagri, bisag unsa kagamay sa ilahang yuta naalang sa 1,000 square meter kini amo ang tindugan karon apan ila kining gi-maximize pag-ayo. Makita ninyo sa iyahang farm mga nagkadaiyang mga tanom ug ingon man mga binuhing nga hayupan. Mga kaagri, ubadimi sa pag-ingon, sila ang bida, Kami ang bida. para sa Ani ug Kita. So mga kaagri, nakita dyan din yun, no, ang farm. Katong giingon nato nga behind Suba Integrated Farm ni Sir Ismael Tumanda. Unya kini si Sir Ismael naghimo siya og iyahang kaugalingon concoctions kay siya usab organic farmer. Sa laing bahin mga kaagri sa ato ang biyahing probinsya, kung atong pipila ka semana ang DA ug BFAR nag-apod-apod og mga fuel subsidy card, ang probinsya sa Negros Oriental mga kaagri naghimo sad sila og pag-apod-apod og fuel subsidy card. Unya mga kaagri, ang DA BFAR nagdungan sila og pag-apod-apod niining ato ang subsidy card, no? Unya ang card mga kaagri aduna kini sulod nga 3,000 pesos diin ila kining gamiton sa pagpatubil sa ilahang makinarya, no? Sama pananglit aning traktor, sheller, kung sa fisheries pa ang ilahang motorized bangka. Mga kaagri, ato akining siren pinaagi ni Agri Patroller Mary Rich Bergantin. Maayong adlaw. Fuel discount card giapod-apod sa taga-Department of Agriculture o taga-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngadto sa mga nananom og mais o mga mangingisda sa probinsya sa Negros Oriental. Kapin sa 900 ka mga mangingisda o kapin sa 400 ka mga nananom og mais ang makadawat sa fuel discount card dinhi sa tibuok probinsya. Ingon niini nga fuel discount card ang gipanghatag karon sa taga-Department of Agriculture ngadto sa mga mag-uuma. Matag discount card adunay sulod nga nagkantidad og 3,000 ka pesos nga krudo o gasolina para sa ilang mga gamit makinarya sa pang-uma. Magamit kining maong discount card sa mga accredited nga mga gasoline station. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan. Dinhi kita karon sa Dumaguete City aron pagapod-apod ining atong hinabang sa fuel subsidy pinaagi sa corn program. So makita nato sa atong luyo ang atong mga mag-uuma nga mao'y recipient nato og eligible nga modawat ining kantidara nga tabang nila isip ayuda sa atong gobyerno sa ining panahon nga giagian tag pandemya ug labi na karon nga niagi tag conflict sa Ukraine ug Russia nga nagkamahal ang atong fuel, at least naay ayuda nga dili kay sila mabugatan sa ilang pagpanguma o magamit usab kani nila sa ilang pagtransport sa ilang mga produkto kung magpagaling na ni sila. So dako kining tabang kanila. Ini karong gi-issue nga fuel subsidy card sa atong tagsa ka mag-uuma, makuha kini nila sa accredited nga gasoline station sa Department of Energy.
sa nga kanang naay POS, then i-swipe nila ang card aron ma-accredit sila isip maoy user, no? So naatay mga accredited nga mga gasoline station kada probinsya. So i-try lang nila og pangutana kung applicable to ang ilang card nga nadawat gikan sa USEC nga nagkantidad og gristmill ito. Among giawhag ang tanang mga mag-uuma, labi na tong wala pa gyud marehistro sa RSBSA nga magparehistro na pinaagi sa ilang asosasyon, moagi sa atong municipal agriculturist aron mapadangat nato sa region kay ang atong ayuda sa gobyerno nag-agi ra gyud sa asosasyon, no? Gani nakahatag ta dinhi og bag-ong traktora nga mao na gyud usap nga kabahin sa ilang paningkamot nga malambo ang ilang pagpanguma, no? Sa kabuhayan, sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo. Kayo tabang ang kiyatag nga subsidiro nga card para sa among barangay association sa Ibupa, sa Enrique Villanueva. Salamat migdako sa gihatag namo nga tabang sa among makinaryas nga madugangan nga dako mig abot nga dili na makakuot mi sa among kaugalingon nga kwarta kay na may gihatag nga card subsidy sa fuel. Ako si David Pisahan, taga-Talay, Dumaguete City. Nagpasalamat ko sa Department of Agriculture sa ilang gihatag nga distribution sa fuel discount card. Kinida ko kayong tabang alang ka na mo mag-uma kay dili na may makagasto sa among kaugalingong kwarta nga magamit na mo sa makinarya nga among gamiton sa pagpanguma. Ako si Stella Marimar, tagpuyo sa NGG, Benerugat, Tibulan. Ako nakadawat ko kuan fuel card na kinahanglan na mo sa among panginabuhian. Salamat kami yung dako. Pagrasya nga gihatag. Ako si Linila Tuting. Nalipay kay kung dako nga nakadawat ko og kuan panggasolina para ikatabang nga masong baor nga dili na may makukuot sa among bulsas. Ako si Maria Adansa, taga Sambuanguita. Dako akong pasalamat sa nakadawat ko sa fuel subsidy. Kay kini magamit sa among asosasyon diha sa paggamit sa traktura sa pagpadaro sa among kambisan. Salamat ako nakadawat ni aning tag 3,000 nga para sa gasolina nga ikatabang sa amo ang inabuhi sa Farmer Association. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Kung dito, inyong nakita ang katubukan sa pagpanghatag kung pagpangapod-apod sa mga fuel discount cards ngadto sa mga mangingisda o mga nananong ug mais. Kini ang inyong Agri-Patroller, Richel Bergantino. Salamat sa inyong pag-uban-uban kanamo. Mga kaagdi, nakita dyo din yun, no, ang atong biyahing probinsya diin. Ang ato ang mga mananagat, 900 kabuok ang nakakuha sa ilahang fuel subsidy card ug ang ato ang mga mag-uuma sa maisan nakakuha out adunay 400 ka mga farmers ang nakak-avail aning subsidy card. Mga kaagri, mubalik ta human ining pipila kapahinumdom. Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Buti na lang, andyan kang nasasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa
daghang kay salamat Che no sa paghatod nimo sa imong biyaheng probinsya nga nindot kay mo no. Imo mingida dito sa Negros ug sa Bohol nga nanghatag naman dai ning taga DA og fuel subsidy. So kato mga farmers nga gusto mo avail ana, bisita mo sa inyohang tagsa-tagsa ka mga mao. Unya mga kaagri, atong tiwason og hisgot tong mahitungod sa atong High Value Crops Development Program nga atong bisita karon ang focal person nga gwapo batan-on si John Dennis. Welcome back John Dennis. Welcome back. Thank so you, ato thank tong you, sir. tiwason kay imo tong ibiyaan ganiha ang paghisgot sa atong mga cabbage na aritas mga pakbit no. Kay unsa may mga teknolohiya nga inyong gi-introduce, do na pa bay mga bagong teknolohiya nga gi-introduce ninyo para mudaghan ang abot sa pakbit? Actually sir, kanang atong kuan jud, atong intervention is ato jud na siyang gisunod or gihaom sa mga bag-ong nga mga intervention. Okay. Bag-o na mga technologies po. So susama nang mag-mulching ka, kung sloping imong kuan ang inyong area is maggamit ka atong salt o itong sloping agricultural land technology. So ingana sir, mga gi-integrate na jud namo sa among mga intervention ang mga bagong technology na karon. Now let's talk about clustering katong imong giingon ganiha nga inyong approach bitaw kay dili namo makahatag sa individual. Do na bay dako kayo nga hatag or intervention ang high value crops sa mga clustered nga mga farmers? Yes sir, dako kayo ang atong mga intervention nga ipanghatag for the cluster areas. So one of each siguro sir ang atong kuan is kaning from pre-production to marketing and processing. So na mo yung processing? So from pre-production sa sir, mga capacity building, mga technology trainings, maiya sa mga cluster. So mura siya kanang value chain na siya sir so nga the entire intervention. value chain na gyud. Ang ihatag marketing. Unya interested ko sa imong giingon katong processing. So doon na po yung mga farmers na to or mga farmers group nga ni-go into processing sa high value crops nila? Yes, naana sir. Sa actually sagna naana sila kanang squash chips nga processing. So napud na din sa mga kuan sa Cebu, ga-engage na pud sila through DOST na mga technologies pod nga mga kuan processing technologies. So unsa may inyong gihatag nga intervention in terms of processing na? Doon na may mga makinarya or training unsa ba? Sa atong processing sir, pwede ta makahatag og kanang commodity nga processing facility. Building og ang makinarya apil building. Wow, dako din ning kwartaha kay building man. Building plus the machinery inside the facility pwede ta ana makahatag. So murag na interesado ta ni mga kaagri no kay tiabay tagaan og building unya napay processing. Unsa man may pag-avail ug unsa man klasiha nga building ninyo ihatag? Again, ang klase sa building is magdepende na sa kuan pod kanang conformity sa atong kuan or sa commodity na atong i-develop. So lahi-lahi man gud ta ang commodity like sa coffee natay coffee processing facility, sa cacao na pud tay lahi nga processing facility sa cacao, na pud tay sa root crop processing facility lahi pod. So ingana lahi-lahi siya og kuan commodity sa lahi nga facility pod. Pwede po na nato siya ma-integrate pero na lang siya kanang divided lang siya sa kuan sa isa ka facility. Ingana siya sir nga approach nato sa mga facilities nato. So nindo to mga kaagri no ang iyang facility nga gi-present or katong intervention nga gi-present nga building or center, processing center with all the processing facilities nga naa dito Sir John no. So unsaon man pag-avail sa ining Farmers Association aning inyong facility? Unsa may buhaton nila? Again, ang buhaton lang sa Registered Farmers Association is mag letter of intent lang sila sir. Address sa atong director sa si Director Joel Ilumba. And pag ma-receive na sa atong REDS, kuan na nato subject for validation. Okay. As to feasibility and economic viability. Nindo tong economic viability yun no.
Kaya na uban feasible naman siya pwede butangan pero ang problema kung mabutang na nabay income mahalin ba no? Masustain ba ana? Correct. Ana nga kuan nga senaryo. So dapat mo na among kuan nga dapat ma-validate nato. Team man na ang mo-validate. Kung facility sir Kian nana ang AMAD ana. So in terms of marketing, sa processing and service. So AMAD is the Agribusiness and Marketing Division sa DA. So sila mo handle sa one of the members sa team nga mo validate basta processing facility na hisgutan. Okay, diya man suta kung economic viable ba ang kuan. Yang ang kanang facility og haom ba sa ilang capacity sa kuan sa association. So within naman tay mga trainings po to capacitate them para sa kana nga facility nga ilang gi request. No, nindot kay to mga ka-agri like mga pila man gid kay kantidad ani dyan sa imuhang natanawan no kay doon na naman gid mo mga project ani mga more or less ang kantidad aning tanan processing center or the building plus the facility. So sa ato kuan lang siguro sir kanang mo kabat ni siya og mga 500 to 1 million or moabot pa siya 3 million. Oh, wow, so dako di gid ni basta-basta nga center dyan no kay abay 500,000 to more or less 3 million. So nindot na kaayo ni nga intervention mga kaagri para sa mga farmers no nga gusto pagid sila nga mo advance magud no kay Sir Jan ang ato magong high value crop sa una nga konsepto murag production produce na tanom. So karon bag ora ni nga gi-introduce ninyo ni nga nanay processing bag-ora ni siya. Yes sir, kanang gi-encourage yun na mo nga sa vegetables nga side. Kay murag sa Central Visayas alone is murag low kay taog mga processing activities when it comes to vegetables. So kailangan jud taog kanang technology pod ana to come up with the right technologies para sa pag-process sa vegetables. Okay. So mga ka-agri inyo nagyong nadungog no ang kining sa mga pang vegetables na take up na to niya tanan hasta ang mga intervention nga ilang gihatag. Nakita man gud karon mga panahon na labi na ni mga millennials o kanang mga gorillials kanang gitawag la gorillials kanang mga medyo gorgeous na siya nga medyo edad na nga hilig na ni sila og mga kapi-kapi, you know, John Dennis, hilig po kaning kapi-kapi na atong hisgutan gamay ni imuhang industrial crops kay mora ba ni kusog karon mga kape na bisag unsa na napod mo intervention aning mga industrial crops unsa man ning mga industrial crops kay mong giingon yes sir Kian atong industrial crops atong gimension kaganay na is kaning coffee, cacao ug rubber. So sa priority sa atong region is kanilang sang coffee ug cacao. So duha. Coffee ug cacao. Rubber kay wala pa man katay rubber. Ang rubber sir Kian is amo lang na kuan is sa may Bayawan area lang. So o sa may Ayungon area lang siguro ana. So nag-focus lang ta sa duha. Gihimo na tong priority commodity ning cacao ug coffee. Cacao ug coffee. Okay. So nabay mga area diri nga naana tay mga coffee or kumusta man ang atong industriya dinhi sa Central Visayas in terms sa cacao ug sa coffee? Sa cacao Sir Kian, atong trend karon is pataas man noon ang atong trend. Galing lang ang atong so bali high ang demand sa cacao beans or unsa? High ang demand sa cacao beans yun. Apil sa coffee beans. High ang demand. Sa kuan pa lang namo sa among pag value chain analysis pa lang namo for the past years na manggali kanang processor nagkinahanglan og 8 tons per month. 8 tons per month sa cacao. Sa cacao beans na lang na. So ingana ka demanding jud ang cacao. So karon dyan no kay imo man nagiskutan nga upward ang trend aning ato ang industrial cacao ug coffee. Do you think sufficient o kumusta ang sufficiency level din kay labi na sa Cebu mismo no nga we have a lot of coffee shops no mga inana nga taas kay demand, sufficient ba ang ato ang supply? Unfortunately Sir Kian ang atong sufficiency level dili jud kayo ingana kataas gamay ra jud mga
15 to 16 percent lang. Oh, kagamay no. So ang atong kuan, ang ato radyong kuan, ang source radyod sa mga cacao beans nato mostly dinhi 98% or 99% is coming from Mindanao or specifically sa Davao region. Nga kay sila may producer og mga cacao beans dito. Og So wala data din hino. So that is a good kanang opportunity sa atong mga kaagri karon. Nadungog ninyo nga perting taasa ang demand sa kakao ug sa coffee unya gi-source dai nato ni Mindanao. Nya kusog pa kay mga pining mga batan-on na to dinhi karon sa kakao siguro. Pila ka cup nga kape mo maurot sa kadlaw? actually Sir Kian, ang sa kape dili kay naglaylo na ko sa kape. Sa chocolate. Chocolate lang ako. Oh, so kakao. So makahurot gyud kag usa ka cup siguro minimum. Mga duha jud ka cup ang sa chocolate lang. Sa kuan sa kape is 1 cup lang ko per day. Na, so nagdugang ka sa demand no sa kape o sa kakao. So ana mga paagiha mga kaagri, so enticing ka ini nga magtanom ta og kakao no og kape. So asa may production area sa to diri? Kasagara production areas nato dinhi is Bohol natay production area sa Bohol, sa Sierra Bulyones. Sa Negros promising pud kay ang Negros. So dagan-dagan po nagproduce dito. Dinhi sa Cebu is makuan ra nato ang Lamak dapit. Lamak pinamungahan dapit sa may Argao, sa may Bourbon na Japon. So nga na Sir Kian murag patches ra pud kay siya ba nga kuan nga production area. So kailangan namo nga i-consolidate or i-clusterize jud na siya para mabulto ang atong intervention pod pagpanghatag ana nila. Okay. So mga kaagri inyong nadungog no ang mga industrial crops, high value crops, vegetables ug fruits. Apan do na pay laing commodity nga sakop niini nga wala pa nato mahisguti. So atangin na inigbalik na mo mga kaagri. Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Buti na lang, andyan kang nasasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Okay, welcome back mga kaagri. Niya ta sa last portion sa atong tulumanunche. Nya katay magiadto sa Bohol ba sa asa to dapit Batuan? Sa Batuan. Sa Carmen to siya kang Sir Ismael Tumanda. No, doon na po siya mga high value crops dito, che. Naa siya. So good kaayo. So ikaw, che, hilig ba ka kape? Chocolate imo? Of course, kape. Lamay kayong kape. Oo, kami ni Flor magkumbati mi anang kape. Sa kape. Gadugang mo sa demand sa ato ang coffee beans o cacao beans. Sir John, unsa pagilaing commodity nga ato ba itong gi-promise nila itong hisgutan o balik? So na-add sa ato nga commodity is ang bamboo, bago lang no. Bamboo. 2020. Yes, Sir Kian, 2020 lang siya na-add as per proclamation sa atong kanhi secretary dar sa una 2020. So asam mo kami na ni sa food, bamboo shoot or kanang most likely sa shoot jud ang atong kuan. Pero sa ato panggong sa Central Visayas is murag ang iyang industry is more on mga handicraft man jud. So mo tabang gyapon ta sa ila ana. Kay syempre gikan magyapon sa kawayan. Lami na siya ang katong dabong katong yellow gay in color. Nga sa kawayan no. Sa kawayan. So, ana kay laing closing statement atong ihatag atong sa atong mga televiewers sa mga farmers? Ang ako lang hangyo sa mga kuan nato televiewers, ang atong mga intervention is dapat i-clusterize lang din nato. While i-cluster nato ang atong mga farms, dapat ma-cluster po nato ang atong intervention nga ihatag. Then sa mga atong other mga stakeholders nato, dili ni namo mahimo tanan
kung wala pod ang inyong tabang. So mga dapat na pod ni private public partnership nga ginatawag sir kian ang atong kuan mga interventions tanan para walay ma-left out sa mga farmers, especially sa mga small scale nga mga farmers. Okay, so Pero ato lang yes, sir. i-remind katong RSBSA. Yes, RSBSA. So ayaw mo kalimot nga magparehistro sa ato ang registry system for basic sectors in agriculture, no? So asa man sila mo bisita mo parehistro sila? Approach sila sa ilahang tagsa-tagsa ka local government units kay naa dito kanila ang form na fill-upan sa mga farmers. Alright, so mga ka-agri dinhi natapos na usab ang laing edisyon sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo og inspirasyon og impormasyon. Kanang tanan dinhi lamang sa Ani og Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastructure.